Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga magiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nene. Katulad ng iba ay may ibabahagi din akong karanasan ng aming pamilya. Ipinanganak ako sa Manila. Security guard ang dating trabaho ng aking magulang na sina Digol at Malu. Pero nang nabuntis si Mama sa kapatid ko na si Samuel, ay naging maselan ng kanyang kalagayan. Kailangan niyang huminto sa pagtatrabaho. Nagkataon naman na floating si Papa sa kanyang trabaho. Bali 3 buwan siyang walang posting. Kaya imbis na magamit ang kanilang ipon sa pang-araw-araw lang na gastusin sa bahay, ay naisipan nilang umuwi na lamang sa kanilang probinsya, sa may Zamboanga. Sa mismong bayan naman naninira na magulang ni Mama na sina Butit at Crising. Samantalang ang mga magulang naman ni Papa na sa Merto at Marita, sa barangay nakatira at barangay na tinitira nila, ay nasa kulang-kulang 1 oras ang kailangang biyahe mula sa lugar nila Mama sa bayan. Hindi ko akalain na sa pag-uwi namin sa Zamboanga ay mararanasan namin ang mga pangyayari na noon ay napapanood na lamang sa mga pelikula. Mahilig kasi ako sa horror movies, Sir Seth. At para maisalaysay ko sa inyo ng maayos ang aming karanasan, ay ibabahagi ko sa inyo ang mga pangyayari. Simula nang umuwi kami sa Zamboanga. Umuwi kami bago pa man magmahal na araw. Nang sa ganoon ay makapagpahinga muna si Papa at mailatag niya ng maayos kina lolo at lola ang aming sitwasyon. Hindi alam na magulang ni Mama na uuwi kami, kaya nang makarating kami sa kanila, nasurpresa ang dalawa. Ganun pa man ay masaya sila na makita kami noon. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta ako sa lugar ng aking magulang. Nasa 8 taong gulang ako ng mga panahong ito. At ito ay ang panahong dekada 90. 2 magkapatid lamang sina Mama. Ang kanyang kuya Welmer at siyang bunso. Pero ang kanyang kuya Welmer ay nakapangasawa ng taga Sorsogon, kaya doon na ito naninirahan noon. Halos ayaw kong bitawan ng aking lola. Napaiyak pa ito nang makita ako dahil ayon sa kanya, huli niya ako nakita nung sanggol pa lamang ako. Pinapunta siya ni Mama sa Manila para may katuwang siya sa pag-aalaga sa akin. Habang si Lolo, kausap ni Papa at pinag-uusapan nilang pananatili namin sa lugar. Sinabi nila Lolo na sa bahay na nila kami manatili. Tutal ay wala naman silang kasama ni Lola. Pero si Papa naman na sinabi kay Lolo na balak niya magpatayo ng tindahan at magtitinda siya ng ihaw-ihaw tuwing hapon. Medyo malayo naman ang tindahan sa lugar at wala pa siyang nakikita na nagtitinda ng ihaw-ihaw noon. Nang sa ganoon ay hindi masayang ang pera na bibitawan niya. Gusto niya rin magpatayo ng sarili naming bahay kung saan naroroonan rin ang tindahan para hindi kami mahirapan ni Mama. Suportado naman nila Lolo at Lola ang mga binabalak ni Papa. Total, ang pagpapatayuan naman namin ng bahay ay nasa tabi lang din naman ng bahay nila. Pero dahil linggo pa yon ng mahal na araw, kaya hinintay na lamang nila na palipasin ito bago si Papa mamili ng mga kakailanganin sa pagpapatay ng bahay. Maliit lamang na bahay ang binabalak na ipatayo ni Papa. Pero may 2 kwarto yon at nasa loob ng kusina at palikuran. At dahil sa tanghali kami nakarating sa lugar, kaya nagkaroon pa kami ng oras na magpahinga. Ginising na lamang kami ni Lola, 4:00 na ng hapon. Nagpatulong si Lolo kay Papa sa pagkatay ng manok na siyang nakagawian sa probinsya sa tuwing may umuuwi na kaanak noon galing sa ibang lugar. Samantalang kami naman ni Mama ay gusto sana naming bumaba. Napakaganda kasi ng lugar. Maaliwalas at presko ang bawat ihip ng hangin. Pero nilapitan ni Lola si Mama. May ibinulong siya dito at walang ano-ano ay pumasok si Mama sa kwarto. Paglabas niya ay nakasuot na siya ng itim na damit. Sinabihan niya ako na lamang ang lumabas ng bahay at tulungan ko si Lola sa pagsiga. Na hindi maganda ang pakiramdam niya, kaya magpapahinga na lamang siya sa loob ng bahay noon. Sinunod ko ito. Lumabas ako ng bahay.
Pinuntahan si Lola na noon ay abala sa pagtitipon ng mga tuyong dahon na kanyang winalis. Tinulungan ko si Lola at magkasamang nagsiga ng mga tuyong dahon na inipon namin ni Lola noon. Meron akong nakitang babae sa daan. Nakatingin ito sa amin habang nagsisiga kami ni Lola. Nakangisi ito habang nakatingin sa akin at maging sa bahay. Ilang sandali pa ay nilapitan nito ni Lola at tinanong kung ano ang kailangan niya. "Maring Berta, napadaan ka. Anong atin?" Sinabi ni Ginang na may pinuntahan lamang siya na malapit sa lugar ni Lola. "Nadaanan kitang nagsisiga at may kasama kang magandang bata. Ngayon ko lamang siya nakita dito. Kaninong anak yan, Maring?" Tanong nito. Sinabi naman ni Lola na apo niya ako. Naanak ako ng bunso niyang anak na nakatira sa Manila. Nakita ko kung paano ngumisi ang babae habang nakatingin sa akin. Maya-maya pa ay dumating naman si Lolo kaya't nagpaalam na ang babae na uuwi na. Hinawakan ako ni Lolo sa kamay at niyayang pumasok na sa bahay. Habang si Lola naman ay tinapos ng kanyang ginagawa at sumundod na rin sa loob ng bahay namin. Bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkahilo na hindi ko maintindihan. Sinabayan ito ng pagsusuka at pagsakit ng tiyan. "Ito na nga bang sinasabi ko?" Narinig ko pang wika ni Lolo. Kasunod nito ang pagtawag niya kay Lola. At ang huling natatandaan ko na lamang ay ang pagtahip ni Lola ng luya sa noo ko. Hindi ko na alam kung anong sumunod na mga nangyari dahil kinabukasan na ako nagising. Habang nasa gitna nila Mama at Papa, tinanong ako ni Papa kung ano ang nararamdaman ko. Sinabi ko namang maayos lamang ako. Hindi na masakit ang tiyan ko. Niyaya ako ni Mama na lumabas na ng silid para makapag-almusal na dahil natulog lang ako nung gabi na hindi nakapaghapunan. Pagdating namin sa pag ay naroon na sina Lola kasamang isang may edad na lalaki. Lumapit naman ako at nagbano sa kanila. "Mabuti naman, iha, at maganda na ang pakiramdam mo." Wika nito. Pinakilala siya sa akin ni Lola sa pangalan na Valentin. "Siya ang gumamot sa iyo kagabi, apo." Nagpasalamat ako dito. Sinabi ni Lolo na kaibigan niya si Lolo Valentin at dadali niya ako sa bahay nito sa susunod na mga araw na siyang ikinatuwa ko naman. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Lolo Valentin na uuwi na sa kanila dahil maayos na ang pakiramdam ko. Pero bago pa man ito umalis ay binigyan niya kami ni Mama ng pulseras na gawa sa kahoy. Maging si Papa, doon ko lamang nakita na maging sina Lolo at Lola ay may pulseras din na kagaya ng binigay ni Lolo Valentin sa amin. Lumabas naman ako sa bahay at nakipaglaro nun. Bago ang kasunod na bahay, ay may bakanting lote sa tabi ng bahay nila Lolo at Lola. Ayon sa kanila ay pagmamay-ari pa nila ang lupain na yon. At dito umano si Papa magpapatay ng bahay namin. Natuwa naman ako sa sinabi ni Lolo. Sinabi pa niya na siya ang maghatid sundo sa akin sa eskwela kung sakaling makabalik na si Papa sa trabaho niya sa Manila. May lumabas na batang babae sa kabilang bahay. Kasing edad ko lang ito. Tinawag ito ni Lolo na Sia. Itong bunsong anak ng kanilang kapitbahay na si Namang Maloy at Aling Sita. Ipinakilala ko ni Lolo kay Zia. Madali kaming nagkasundo at naging magkaibigan. Sinabi ni Zia sa akin na meron siyang ate at kuya. Ang kanyang ate Jingjing at Kuya Amar. Sinabi niya nag-aaral ang kanyang ate sa kolehiyo at ang kuya niya naman ay nasa high school pa lamang. Siya naman ay nasa ikalawang baitang nasa elementarya sa darating na pasukan. Sinabi ko naman sa kanya na pareho kaming papasok sa ikalawang baitang at sinabi ko sa kanya na wala pa akong kapatid dahil ang kapatid ko ay nasa tiyan pa ng mama. Nang marinig ito ni Sia, tila ba natakot ito? Kaagad niyang hinila ang kamay ko at sabay na binulungan na sasabihin ko sa mama ko na mag-ingat sa kanyang lola na si Berta. Tinanong ko naman ito kung anong meron sa lola niya. Muli niyang ibinulong sa akin na ang kanyang lola Berta
ay ang matanda na naglalako ng kanyang espesyal na luto na binagoong baboy. Huwag umano kaming bumili kapag may nagbenta sa amin nun, dahil ang karne ay hindi totoong karne ng baboy. Natakot ako sa sinabi ni Sia. Sinabihan ko siya na huwag niya akong takutin ng ganon kasi hindi ako sanay. Kaibigan na kita, nene. Kaya kita pinagsasabihan, kaya nga hindi pumupunta si Lola dito sa amin kasi nasa ilalim kami ng proteksyon ni Lolo Valentin. Wika ni Zia habang pinapakita sa akin ang kanyang pulseras na kagaya ng suot kong pulseras noon. Sinabi niya sa akin na kaya siya nakipaglaro sa akin dahil alam niyang apo ako ni Lolo Butit at nakita niya ang suot kong pulseras kaya't alam niyang mabait akong tao. Sinabi niya sa akin na lahat sila sa bahay nila may ganun din at galit ang Lola Berta niya sa kanila dahil hindi ito nakakapasok sa kanilang bahay. Maya-maya ay lumapit sa amin si Lola. Inusisa kami kung ano ang aming pinag-uusapan. Sinabi naman ni Sia ang tungkol sa aswang kaya natawa na lamang ako. May pagkatabilang dila ng bago kong kaibigan nun, habang si Lola naman ay napapailing na lamang. Kinahapunan ng araw na yun ay muli kong nakita ang matanda, si Lola Berta. Natanong ko kay Lola kung totoong ito ang Lola ni Sia. Tumango naman sa aking si Lola, pero sinabihan niya akong mabait ang aking kaibigan at hindi ito kagaya ng Lola niya. Tinanong ko naman si Lola na totoo bang aswang ang matanda. Doon ay sinenyasan ako ni Lola na manahimik. Pero nakita ko ang matanda na muling tumingin sa akin noon. Nakakatakot ang mga pagtitig nito na nakakapanindig balahibo. Hinigpitan ko ang paghawak sa kamay ni Lola. Maya-maya pa ay may dumating na tricycle. Bumaba si Papa at ang kasama niyang dalawang may edad na lalaki at babae. Doon ko nalaman na ang lolo at lola ko ang mga ito. Lumapit ako sa kanila para magmano. Kagad naman akong kinarga ni Lolo at sa wakas ay nakita ko rin ang magulang ni Papa noon. Ni minsan kasi hindi ko pa sila nakita. Samantalang ang matanda naman na nakatingin kanina ay kaagad nang umalis noon. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa natapos na ang mahal na araw noon. Namili na si Papa ng mga materyales para sa ipapatayo na bahay namin. Palagi pa rin namang dumadaan sa bahay ang matanda, pero hindi na lamang namin yan pinapansin gawa ng wala namang nangyaring masama kay Mama. Hanggang sa natapos na ang aming bahay, nagawa na rin ang aming tindahan na siyang ikinatuwa namin ni Mama noon. Sa labas ng tindahan na nakaharap sa kalsada ay gumawa naman sila Papa at Lolo ng balkonahe. Nilagyan din ni Papa ng upuan ng palibot ng balkonahe at dito ay gumawa siya ng ihawan. Masarap magluto si Papa, kaya masarap din ang pagtimpla nito ng kanyang mga paninda. At dahil naka-bedrest pa rin si Mama kaya si Papa na lamang ang namili ng mga nilalaman ng tindahan. Naging abala sina Mama at Papa. Kahit pa sa bahay lamang si Mama ay masaya ito dahil sa may mapaglilibangan na ito. Habang si Papa naman ay inayos na ng kanyang mga paninda. Itong unang araw ng kanyang pagtitinda ng ihaw-ihaw noon. Kasabay ng pagbukas ng aming tindahan, bago pa tuluyang buksan sa publiko ang aming tindahan noon, pinabindisyonan muna ito ni Lolo at Lola. Pero dahil sa walang pari na pwedeng magsagawa ng bindisyon, ay ang albularyo na si Lolo Valentin na lamang ang nagsagawa ng pagbindisyon sa tindahan. Nagkatay pa si Lolo ng 3 manok. Kulay puti at pula at itim noon. Ang mga dugo nito ang siyang ginamit na dagta sa bawat pundasyon ng bahay, maging ng tindahan kasama na ang sabalkodahe. Maganda ang unang araw ng pagbubukas namin ng tindahan. Nung hapon na iyon ay nagsimula na rin magtinda si Papa ng ihaw. May isaw, dugo, o mas kilala sa tawag na Betamax, leeg, pakpak ng baboy at iba pa. Tuwang-tuwa sina Mama at Papa dahil sa mabilis na naubos ang paninda ni Papa noon. Sinabi ni Papa na kapag nagpatuloy ang ganon kaganda na kita ay hindi na siya babalik sa Manila, na ang negosyo na lamang ang kanyang aasikasuin noon.
Nung araw din na ito, ang unang araw na matutulog kami sa sarili naming bahay. Nang paggabi na ay tuwang-tuwa ako sa pagsarado ng mga bintana. Gawa ito sa jalousie na may screen sa labas at may grills na gawa sa bakal. Ayon kay Papa, ang screen ang nagsisilbing proteksyon sa manok at sa kung ano pang hayop na pwedeng dumaan sa bintana papasok ng bahay nun. Sa tuwa ko ay nagpaalam ako kina Mama at Papa kung pwede ko bang yayain si Sia. May sarili na kasi akong silid kung saan ako matutulog. Pinayagan naman ako ni Papa kaya nagsabi ako kay Lola na samahan ako na puntahan si Sia nun. Gusto ko siyang ipaalam sa kanyang tatay na kung pwede ay doon muna si Sia matulog sa bahay. Sinamahan naman ako ni Lola. At dahil nasa tabi ng kalsada lang naman ang daanan kaya madali kaming nakapunta doon. Pumayag naman ang kanyang ina. Inaya pa kami nitong kumain pero marami kaming pagkain sa bahay. Sa katunayan na kami pang may dala sa kanilang ulam. Marami kasi ang nalutong ulam ni Papa gawa ng pagbindisyon sa bahay namin kanina. Dahil maggagabi na ay hindi na kami nagtagal pa sa kanila. Magkahawak kamay kami ni Sia habang naglalakad sa kalsada papunta sa amin nun. Sa bandang unahan ay may nakita kaming tao. Ito ang matandang babae na nakita ko. Nasabi ni Sia, lola niya. Humigpit ang hawak ni Sia sa akin. Ganon din naman ako sa kanya. Mabuti na lamang at talagang malapit lang ang bahay namin nun. Natanaw pa namin si Lolo Butit na kausap si Lolo Valentin na nasa balkonahin ng tindahan. Nakabukas pa rin kasi ito at si Papa ang nagbabantay. Nakita namin kung paanong manlisik ang mga mata ng matanda. Nagbaga ang mapupula nitong mata. Pero nang makita namin si Lolo Valentin at Lolo Butit sa balkonahe, ay nawala ang takot na naramdaman namin noon. Dali-dali kaming lumapit sa dalawang matanda at nagmano. O anong nangyari sa inyo? Bakit parang hinabol kayo ng 10 kalabaw? Paano? Nakita namin sa daan si Berta. May pinunta naman yata sa lugar na ito. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Valentin nang malaman na nasa lugar na naman namin ang matanda. Hindi talaga titigil ang matandang yan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang kaya niya. Sambit na manggagamot. Pumasok na kaming lahat sa loob ng bahay. Si Papa naman pagsapit ng alas 7 ng gabi ay sinarado nitong tindahan. Pagkatapos ay tinulungan ko na si Mama na maghain ng aming hapunan. At dahil sa maliit lamang noon ang aming lamesa, ay naisipan ni Papa na sa lapag na lamang kami kumain. Total ay gawa naman sa semento yon. At dahil sa masarap naman ang aming hapunan kaya nakalimutan na namin ang matanda. Nagplano na mag-inuman sina Papa at Lolo at si Lolo Valentin. Tatawagin pa sana nila ang aming kapitbahay na nanay ni Zia pero hindi na nangyari yon. Dahil sa may biglang dumating na tao. Humahangos ito sa pagod at hinahanap si Lolo Valentin. Ayon sa lalaki ay manganganak ang kanyang asawa at kailangan nila ng tulong ni Lolo Valentin. Hindi kasi magandang nararamdaman nila sa paligid kaya inutusan siya ng biyenan niya na hanapin si Lolo Valentin at humingi ng tulong. Nagtanong-tanong ang lalaki sa lugar kaya sinabi sa kanya ng mga napagtanungan niya na nasa bahay ito. Kaya sa bahay na ito dumiretso. Maya-maya ay may tricycle na dumating. Hinabol pala ang lalaki ng pinsan niya na namamasada. Kilala din nila Lolo ang taong yon. Imbis na makapag-inuman, ay naunsyami na lamang ang kanilang pag-iinom. At dahil sa nangyari ay nawalan na sila ng gana na mag-inuman. Nagkwentuhan na lamang sila ng iba pang plano ni Papa na gagawin sa naiwang bakanting lote na parte ni Mama. Nagbabalak si Papa na mag-alaga ng manok at baboy na siyang sinang-ayunan naman ni Lolo. Habang kami naman ni Zia ay pinapasok na ni Papa sa kwarto. At dahil sa natakot kami ay ayaw naming bitawan si Lola. Kaya ang nangyari ay nasa gitna namin ito ni Zia. Nagpakwento kami kay Lola hanggang sa makatulog kami. Pero syempre ang mga kwento ni Lola sa amin, puro nakakatakot. Kinabukasan ay wala na si Lola nang magising kami ni Zia. At nang makalabas na kami ng silid ay nakahanda ng almusal sa lamesa.
Naririnig na rin namin ang usap-usapan sa labas ng tindahan nun. May mga tumatambay na kasi doon. Si Papa naman ay kakarating lang galing sa palengke. Nag-asikaso na ito ng kanyang ibibenta. Maya-maya ay dumating ang mga magulang ni Papa. May daladalang ulam at ayon sa kanila ay nabili nila ito sa daan. Sa isang matandang naglalako umano ng ulam noon. At ang ulam na nabili nila, binagoong ang baboy. Mabuti na lamang talaga at nasa bahay din si Lolo Butit. Hiningi niya kay Lolo Merto ang nabili nitong ulam. At habang isinasalin niya ng lalagyan ng binagoongan ay kaswal itong nakipagkwentuhan kay Lolo Merto. At tinanong kung saan siya bumili ng binagoongan na baboy na yon. Kaswal lang din naman na sumagot si Lolo Merto na sa isang ginang. At ayon sa paglalarawan niya ng binilhan niya ng ulam, nalaman ni Lolo Butit na ang matandang si Lola Berta ang napagbilhan niya. Dahil doon ay inutusan ni Lolo si Lola Crising na kumuha ng kalamansi. Nang maibigay na ni Lola ang kalamansi, sumandok si Lolo ng 2 kutsarang ulam. Inilipat niya iyon sa plastik at dahan-dahang pinatakan ng kalamansi. Ilang sandali ang nakalipas ay unti-unting nag-iba ang itsura ng kanina ay nakakatakam na karne na yon. Nangingitim ito at nagsimula ng umalingasaw ang amoy ng tila nabubulok. Magkahalong lansa at animoy naglalaway na binagoongan. Kasabay ng tuluyang pag-iba ng kulay nito ay ang pagsingaw ng nakakasulasok na amoy. Hindi ko napigilan ang sarili ko na masuka ng mga sandaling yon. Kagad akong tumakbo papunta sa kusina para magsuka. Ganon din naman si Sia. Sumunod ito sa akin sa kusina. Sinundan naman kami ni Lola at inalalayan. Halos hindi naman kami makapaniwala sa aking nakita. Ganon din yung nakita ko na nangyari sa ulam na binigay ni Lola dati. Wika ni Sia. Sinabi rin nito na yun ang dahilan kung bakit ayaw na ng tatay niya na pumunta pa ang Lola Berta niya sa kanila. At bawal din silang lumapit sa matanda. Tinanong ko si Lola kung bakit nang ibang itsura ng ulam. Patunay na ang ginamit na karne ay hindi karne ng baboy. Karne ng tao yon. Dahil sa sinabi ni Lola, ay mas lalo akong natakot. Napaiyak ako noon. Na siyang dahilan kung bakit nagsipuntahan sila Papa at Lolo sa kusina. Tinanong nila ako kung anong nangyari kaya sumagot ako habang umiiyak. Ayoko mahuli ako ng nilalang. Ayoko maging binagoongan. Sagot ko sa kanila habang umiiyak. Niyakap naman ako ni Lolo habang sinasabihan na hindi ako makukuha ng nilalang dahil hindi sila papayag noon. Pagbalik namin sa sala, nakita kong natigilan pa rin si Lola Marita. Si Lolo Merto naman ay kausap si Papa. Sinasabi nito sa kanya na hindi naman nila alam na aswang ang nabilhan nila ng ulam. Ayos lamang ito. Ang mahalaga ay wala pang nakakakain ng ulam na yon. Mabuti na lamang din at naging maagap si Lolo Butit. Kaya wala pang nakakain sa ulam. Kinahapunan ay marami na namang bumili ng ihaw-ihaw ni Papa. At kapansin-pansin doon ang isang bata na bumili ng dugo na hindi na niya ipinaluto kay Papa noon. Tinanong siya ni Papa kung bakit ayaw niyang ipaluto ang dugo. Ayaw po kasing ipaluto ng nagpabili. Tinanong siya ni Lolo kung sino ang nag-utos. Hindi naman na yun sinagot pa ng bata. Dali-dali itong umalis nang maibigay na ni Papa ang kanyang binili. Habang ang iba ay nakatingin lang dito. Isa sa bagong dumating na namimili ang nagsabi na ang batang yon ay taga-kabilang barangay. Anak ng pamangkin ni Berta. Ang kilalang aswang na nagbebenta ng binagoong baboy. Dahil sa nalaman ay halos hindi makapaniwala si Papa. Maging kami ni Sia na naglalaro ng manika sa loob ng tindahan. Nagkatinginan noon. Tinanong ko siya kung kilala niya yung bata. Hindi umano. Hindi kasi sila pinapayagan ng kanyang nanay at tatay na makilala pang iba nilang kamag-anak. Maayos naman na natapos ang araw na ito.
Pero hindi nakapunta si Lolo Valentin sa bahay na madalas nitong ginagawa tuwing hapon. Sina Lolo Merto at Lola Marita naman ay nanatili muna sa bahay ng isang linggo. Nakiusap kasi si Papa sa kanila na tulungan siya sa pagbubungkal ng lupa na taniman ng mga gulay at ang lugar kung saan si Papa magpapatay ng kulungan ng baboy at manok. Habang nag-uusap sila sa sala at ako naman ay nagsusulat sa biniling notebook ni Papa, nakarinig kami ng huni ng hayop na hindi namin inaakala noon. Si Mama ay napahawak sa tiyan niya at nakikiramdam kung anong nangyari sa paligid. Si Lolo Butit naman ay kumuha ng kanyang itak. Kumuha din ito ng hasaan. Hinasa niya ng hinasa ang itak at sa bawat paghasa niya ng itak na yon ay ang panggigigil ng huni ng hayop na hindi namin maintindihan. Parang tunog ibon minsan na matinis at minsan naman ay animoy huni ng itik ang tumutunog. Nakaramdam si Mama ng bahagyang pananakit ng tiyan. Ganun pa man ay may binigay na langis si Lolo Valentin kay Mama. Yun ang kinuha niya at itaplosan ng langis ang kanyang tiyan, maging ang kanyang likod at ang kanyang pulso. Habang si Lolo Butit at Lolo Merto naman ay naiinis na sa ginagawa ng nilalang, kung kaya't naisipan na nilang labasin at harapin ang nilalang na ito. Dahil sa naisipan ng dalawa kong lolo ay naisipan na rin ni Papa na sumama. Kinuha ni Papa ang bara na siyang ginagamit nila sa pagbubungkal ng lupa. Nagsimula na akong maiyak dahil sa takot. Pero inaluwa ko nila Lola at sinabihan na papaalisin nila Papa ang nilalang kaya kailangan nilang lumabas ng bahay para harapin ang mga ito. Habang si Mama naman ay patuloy pa rin sa paghawak sa kanyang tiyan. Ilang sandali pa ay muli kaming nakarinig ng tila ba inahing manok na kakababa lamang ng kanyang pugad. Ilang sandali pa ay narinig ko ang pagmumura ni Papa. Kasunod nito ay ang paghampas ng hindi ko maintindihan kung anong uri ng gamit yon. May mga kung anong katagaan na kaming naririnig at kung hindi ako nagkakamali, dumating na si Lolo Valentin. Paulit-ulit naming naririnig ang mga binibitawang kataga niya na hindi ko naman maintindihan kung anong lengguwahe. May ilang minuto pang lumipas ay may narinig kami na pagpagaspas ng pakpak palayo sa aming lugar. Kasunod nito ay ang pagsigaw ng boses ng isang tao na may halong boses ng hindi mo maintindihan kung babae o lalaki ba. Para bang dumadagundong ang nakakakilabot nitong tunog. Pero ilang minuto pang lumipas, pumasok na sila Papa at ang dalawa kong lolo kasama si Lolo Valentin. Halos magtatatlong oras silang nanatili sa labas ng bahay, kaya't hating gabi na rin nang muli silang makapasok noon. Nag-uusap na sila sa paanong pumunta ang nilalang sa bahay noon. Ayon kay Lolo Valentin, sinadya niyang tanggalin ang kanyang presensya sa lugar. Tinanggal niya rin ang proteksyon na binalot niya sa bahay. Napagod na ako sa kakabantay sa nilalang kaya mas mainam na hulihin na lamang kesa namang patuloy lang tayong magbabantay at wala namang ginagawa. Kahit na harap-harapan ang ginagawa nitong kalokohan. Sinabi nito na kanina pa siya naghihintay sa likod na bahagi ng bahay. Sinadyang mag-usal ng sabulag para hindi siya makita ng mga tao na naroroon sa lugar. Lalo nang nilalang na alam niyang nagmamasid lamang araw-araw noon. Alam ni Lolo Valentin na hindi ito titigil hanggat hindi nito na biktima si Mama at kapatid ko na nasa sinapupunan nito. Habang nagkakape ang mga matatanda ay dinala naman ako ni Lola Marita sa silid ko, tinabihan sa pagtulog. Dahil sa malapit ng mag-umaga ng mga sandaling yon ay mabilis naman akong nakatulog at kinabukasan ay tanghali ng magising. Abala na mga tao sa pagtatrabaho at si Lola Crising ang nakatoka sa pagluluto ng tanghalian. Dali-dali akong pumunta kay Mama sa tindahan na siyang nakaugalian kong gawin noon sa tuwing gigising ako sa umaga. Abala ito sa bumibili. Maya-maya ay dumating ang lalaki na suki din namin sa pagbili ng ihaw-ihaw sa hapon. Ayon dito, may nakitang bangkay sa may tawid ng sapa na nagkokonekta sa dalawang barangay. Babae.
Hindi nakilala ang totoong pagkatao nito gawa ng ang mukha nito ay animoy mukha ng unggoy na may maraming balahibo. Pero kung ang damit nito ang pagbabasyan, ay masasabi nilang damit ito ni Berta na siyang naglalako ng binagungan. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Kung sakaling si Aling Berta ang namatay na yon, ibig sabihin ay wala na ang lola ni Seiya. Saglit na nakipag-usap ang lalaki sa dalawa pang mga bumibili. Hanggang sa ilang sandali pa ay tinawag na ako ni Lola Crising. Pinakain. Maya-maya ay dumating naman si Seiya. Nagmamadali pa itong ibinalita sa akin na wala na ang kanyang lola. Ayon sa kanya ay pinatay na ito. Sinabi pa niya na nagpapasalamat siya sa kung sino man ang may kagagawan nun. Nang sa ganon ay hindi na siya tutuksuhin na apo ng aswang sa pagbubukas ng klase. Tinanong ko naman siya na sigurado na ba silang ang Lola Berta niya yung namatay. Sabi ni Papa, sigurado na daw si Lola yung namatay. Bagamat nalulungkot ay natutuwa pa rin siya sa nangyari. Sa pagpapatuloy ng kwento ay naging maayos ang pagninegosyo ni Papa ng ihawan, kaya't naisipan niyang hindi na siya babalik ng Manila. Tinutukan na lamang niya ang pag-ihaw-ihaw nun. Nagpatuloy ako sa pag-aaral sa elementarya at si Mama naman ay maayos nang naipanganak ang kapatid ko. Pinangalanan namin itong Samuel. Naging mas matalik kami magkaibigan ni Seiya at naging magkaklase. Pero ang usaping aswang sa lugar namin ay nanatili pa rin. May iba pa kaming karanasan ni Seiya noong kami ay nasa ikalimang baitang na sa elementarya. At ito naman ay ang kwento tungkol sa kanyang ama at ina na sina Manong Maloy at Manang Sita. At kung ano man ang nangyari sa mag-asawa, abangan nyo sa susunod na kabanata.